Ang ibon sa puno. May mga ibon sa puno, maliliit ang mga ibon. Gumagawa sila ng pugad, doon sila nagkakanlong. Kumakanta din sila, masarap itong pakinggan. Naghahanap sila ng pagkain, lumilipad din sila sa ibang lugar. Ang ibon sa puno, that means the bird on the tree. So, an ibon is a bird and then a puno is a tree. So, may mga ibon sa puno. So, there are birds on the tree. So, puno is a tree. May or there is or there are. So, an ibon is a bird. So, mga is like the plural marker. So, ibon is a bird. Mga ibon, it means birds. Maliliit ang mga ibon. So, maliit, that means small. So, the birds are small. Gumagawa sila ng pugad. Gawa means like create or do. So they are making like a nest. So a pugad is a nest. Doon sila nagkakanlong. So they stay there. They live there kanlong or they relax there. Kinda like that. So kumakanta din sila. Kanta means like sing. So they're also singing. Masarap itong pakinggan. Masarap means delicious but it also means good to listen to. Masarap itong pakinggan. Nice. Pakinggan or makinig, that means to listen to. Naghahanap sila ng pagkain. Hanap means like to look for or to find. So they are looking for food. Pagkain is food. Lumilipad din sila sa ibang lugar. Lipad is fly. Iba is like other. And then lugar is a place. So they're also flying or going into other places. Ang ibon sa puno, may mga ibon sa puno, maliliit ang mga ibon, gumagawa sila ng pugad, doon sila nagkakanlong. Kumakanta din sila, masarap itong pakinggan, naghahanap sila ng pagkain, lumilipad din sila sa ibang lugar. Ang ibon sa puno.